baril, senyor. Mauna na kayong mag-ikot sa bayan. Opo, senyor. Tales, sapat na ba ang iyong dalang baril pangdepensa sa mga tulisan kung sila'y maglalakad papuntang bayan kinabukasan? Mahahaba at malalakas ang kanilang mga baril, senyor. Maliit lamang ang baril na ito, ngunit hindi mo ba alam na nakapagpapasabog ito ng ulo? Tiyak na matatamaan ka kahit sobrang layo ng pinaroroon mo. Isa. Dalawa. Ang makapag-ikot-ikot ng mga alay ni Simon ay nagsitatingan na sina Hermana Penchang, Kapitana Tika, Sinang at Kapitan Basilio. Hermana Penchang, kamusta ang dalagang iyong kinukupok? Naku, ang dalagang yan ay napakasama at nangunguna ang katangahan. Siya'y napakabobo na parang basket na inuluglog ang kanyang ulo. Dumating sina Simon upang makipahinga ng panandalian upang magbenta ng mga alahas. Narito na ang mga alahas na aking ipagbibenta. Tiyak na ito'y inyong magugustuhan. Marahil naman ay ayaw nyo ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, mga bato sa una. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon akong kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa piramide. Mayroon din akong mga singsing na mula sa mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan naman sa mga guho ng Kartago. Marahil ang mga ipinadala ni Alibal pagkatapos ng labanan sa Canos. Bukod dyan, mayroon din akong dalang mga mahalagang hikaw na mula sa mga babaeng taga-Roma. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang kaibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng regos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basil ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa pura, at iba pang bagay na panghandog. Lahat ay bumalik maliban kay Kabesang Tales. Dali-dali siyang bumaba sa hagdanan upang saritin ang kasiphayuan. Bakit sa araw na ito pa hinubaran ako ng dignidad ng mga makapangyarihang kailangan dumating? Kayo na dala-dala ang napakalaking kayamanan. Bakit kailangan magkatagpo sa dampang ito ang isang maralito sa buhay at isang mayaman sa lipunan? Ako ay larawan ng kahirapan. Kayo, Senyor Simon, ay kabuuan ng karangyaan. Putik ako, ginto kayo. Pusali ako, langit kayo. Bakit kailangan magkaharap tayo? Kayo po, may naitatago po ba kayong alahas? Ay pagbili na lahat ng aking anak ang kanyang mga alahas. At ang tanging natiiwan na lang ay mga walang hahalaga. Teka, Kabesang Tales, yun po bang lakit ni Maria Clara? Opo, opo. Nasaan po ang lakit? Lakit? Lakit ni Maria Clara? Opo. Ang lakit na iyon ay maganda dahil naglalaban ng diamante at esmeralda. Yun po ang lakit ng aking kaibigan bago siya pumasok sa monasteryo. Sandali, at aking hahanapin sa aking aparador. Ito ba ang lakit na inyong binabanggit? Maganda. Magkano mo ipagbibili? 50? O 100? 500? Di kaya ay 1,000? 5,000? Magkano? Sabihin mo lang. Kahit ilang presyo ay aking tatanggapin. Kung ako masusunod, hindi ko ipagbibili ang lakit na yan. Pero bakit? Ito'y galing sa isang babaeng banal na may malubhang karamdaman at hinihintay na lamang ang kanyang katapusan sa buhay. Tama nga si Huli na itinago niya yan at bilang kasaysayan ng kabanalan. Kung ako inyong papayagan, hihingin ko muna ang permiso ng aking anak at kung matapos mong kayo sa pagbibenta ngayon, ay nakahanda ang inyong kwarto upang kayo mamahinga muna ginto.
Matapos ang bentahay, nagpahinga si Simon sa higang hinihanda ni Kabesang Tales. Ipinagpalit ni Tales ang lakit sa revolver at nag-iwan ng sulat. Patawarin ninyo ako sa kapangasang ginawa ko. Kinuha ko ang baril ninyo sapagkat malaki ang may tutulong nito upang masingil ko ang ilang pagkakautang. Kailangan ko ang baril upang may magamit sa pagsama sa mga tulisan. Kalakip nito ang lakit bilang kabayaran ng aking pagkakautang. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat. Ikalulungkot ko kung magkikit tayong muli sapagkat makatitiyak kayong huhuliin namin kayo at ipapatubo sa malaking presyo tulad ng pagbebenta sa mga alahas ninyo. Matapang na lalaki. Simula ng paghihigante ni Kabesang Tales.